po natin ng issue ho ng transport strike, itong tigil pasada na sinisimulan na nga ho ng grupo kaninang umaga. Makakausap po natin ang isa po sa mga lider ng grupo ho ng mga commuter, ang grupong Commuters PH, si Sir Paul Eclavea. Siya pong nagsisilbing Technical Officer ng Commuters PH. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginoong Eclavea, Sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Hello po, magandang tanghali po sa atin. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Magandang tanghali po sa inyo. Kamusta ho yung monitoring ho ninyo sa mga kapwa ho ninyo commuter, sa mga miyembro ho ng Commuters PH? Ano pong epekto nitong tigil pasada, malawakang tigil pasada ngayon sa inyo, sir? So, yung mga tigil pasada po talaga, pag binabantayan namin, syempre yung una natin nakikita, yung mga commuter na walang nasakyan, no? Pero ang panawagan po naman talaga ng mga tsuper, taas presyo para makatulong po, no, sa napakataas naman talaga na presyo ng gasol ngayon. 100 plus, 80 plus na po yung gasol ngayon. Halos ang take home pay na lang ng mga tsuper, 300 per day. So, ang talaga pong solusyon naman talaga is support for mass transport, mass public transportation, no, galing sa gobyerno sana, yung subsidy. At ang hiningi na lang po namin talaga para sa mga commuter is medyo magtiis. Kasi hindi po tayo makarating dun sa magandang public transport ng walang hirap. Pero, opo, bago nito, ayun, sir, bago ho nito, inanunsyo ni Pangulong Marcos yung suspension pansamantala doon sa supposedly ipapatupad ngayong araw na fare hike. Anong take ho ninyo dito? Affected ba mga commuter? Pabor ho ba kayo doon sa suspension? Anong take ho ninyo? Medyo ipit po kasi, no, pag hindi po tayo nagtaas, wala namang kikitain ng tsuper. Pero pag masyado naman po mong mababa, ang nagdudusa naman yung public transportation namin. Gusto po sana namin taasan yung fare dahil medyo matagal na po talagang dapat nag-fare hike. Pero kasabay sana nun, taasan ang sahod para makapag-afford pa rin ang commuting public natin sa Pilipinas. Dapat talaga masuportahan ng gobyerno ang mass public transportation. Kinukulang na po talaga tayo. Makikita niyo naman kahit hindi transport strike, ang tagal ng pila, ang haba ng pila sa carousel, sa train, pati sa mga bus natin. Makikita niyo naman po, kinukulang po. At yung ibang mga sasakyan natin, talaga namang napakaluma na. Medyo 30 taon na po, no? 30, 40. Yung ibang mga jeep talagang nung isa pang mga 5 dekada na po yung mga lumang jeep talaga. So, dapat po talaga mag-overhaul na. Pero hindi sa pag-iipit ng mga tsuper. Dapat talaga sinusuportahan ng gobyerno yan. So, more or less, naiintindihan ng mga commuter yung sitwasyon ngayon ng ating mga tsuper. Kaya ho sila nagsasagawa ng tigil pasada. Sana po nagkakaintindihan kasi hindi naman lahat updated, no? Magkaintindihan lang po sana. Kasi kaya lang naman sila po protesta kasi malamang hindi na po sila napapakinggan. Hindi na po sila naririnig yung mga hinain nila. Na totoo naman. Meanwhile, may mga kababayan po ba tayo na based sa monitoring ko ng Commuters PH ay stranded ng ilang oras na mula pa kaninang umaga, Sir Paul? From this morning po, wala po kaming update to lunch. Pero kaninang umaga po, meron po talagang maipit. I think yung libreng sakay na i-deploy po sa may mga malalaking areas, Commonwealth, EDSA. Pero hindi po kami sigurado dun sa extent ng libreng sakay program kung ilan ba yung natulungan. Pero sa ngayon, medyo ipit po talaga, no? Kung magko-commit kayo, lalo na mamaya, sigurado. Okay. Bombo Jai, may dagdagang katanungan kay Sir Paul. Sir, you've mentioned nga yung mainly affected dito yung ating public transports, ating transport operators. Itong usapin ng suspension of fare hike, you think this policy is sustainable in the long run? I think
in the long run, sustainable naman siya as long as supported siya, no? Pag nag-fair hike kasi, dapat kasabay nun, taas sahod. Kasi hindi naman pwedeng nagtaas tayo ng presyo pero walang taas ng panggastos. Sinong gagastos nung tinaas natin, no? But kami po sa commute, ang suporta po naman talaga namin is public transportation. So, in line with that, suportahan po natin yung mga tsuper, no? Dahil pag suportahan natin sa kanila, masusuportahan natin yung public transport. Dili siguro na lang po pag nagkakainitan dahil wala nang masakyan, maintindihan nating lahat na kulang naman talaga kahit walang transport strike, kahit na normal na araw para sa normal na Pilipino. Napakatagal mag-aantay. Kung sabihin natin QC, papunta ka ng Mandaluyong, halos 1.5 oras pero hindi naman talaga ganun kalayo, no? Okay, so you're saying, sir, na kulang pa rin, no? Hindi pa rin enough. So ano sa tingin nyo yung enough contingency measures na pwedeng ibigay ng ating government, maliban dito nga sa libreng sakay, ano? And some transport operators would say na ito ay isang band-aid solution lamang. Ano sa tingin mo dito at masasabi mo dito, sir? Totoo naman po na band-aid solution. Ang long-term solution po talaga dyan, pagdating sa public transport planning, is supporting our mass transit movements, ano. So subsidy ng gobyerno pagdating sa jeepney, sa bus, pag-install ng tren, yun po hindi po yun madaling gawin. Talagang ang paplanuhin doon mga 10 taon, baka mas matagal pa po pagdating sa atin. So talagang long term, sana mag-invest na tayo sa mga public transport para hindi na tayo masyadong umaasa sa kotse. Yan na nga yung mga apektado ng presyo ng langis. Kaya talagang malaking ginhawa po lalo sa lahat sa totoo lang. Magko-commute pati sa mga tsuper. Lahat po makatulong kung mag-subsidize tayo ng public transport. And yung pagdating dun sa excise tax sa langis, actually yun po isa ding sinasabi namin ngayon. Kasi yung excise tax sa langis, emergency powers man, pwede madaling ginhawa po yun, no? Parang para mabigyan ginhawa agad yung mga tao natin. Oo, kasi mostly, sir, sa ating mga commuters, ano, may mga transport operators na nagsasabi nga na, for example, 15 pesos yung binabayad ng pasahero and yung pamasahe ay 13, kusa na lang nila na binibigay, hindi na kinukuha yung sukli dito. So, does this shows ba na nagpapakita yung vulnerability ng ating government sa hindi pagkaroon ng preparedness pagdating nga sa ditong kasing cases like itong pagkakaroon ng crisis sa Middle East na affected nga tayo dito. Opo. So, yun nga po, parang kailangan din ng foresight, no? Kailangan ng makita mo ng onte kung ano yung mangyayari. So, dapat pagdating doon, ang investment natin para hindi tayo sobrang tinatangke nung pagtaas ng presyo ng langis is yung alternative sources of fuel din, isa po yan. And then, yung pagsuporta po ng mga public transport system. Kasi talagang, kumbaga siya yung ugat, ng ating syudad. So, Metro Manila, palabas ng Metro Manila, mga karatig bayan. Isang paraan o kahit 5 paraan, kailangan nilang pumunta. So, kailangan natin ng solusyon para sa problema to. Na ngayon makikita natin po na may butas talaga, no, na hindi may tawid dahil kulang yung tulong, dahil wala tayong suporta. At talagang pag sa panahon ng krisis, doon natin mararamdaman kung gaano kakulang eh. So, now more than ever po, kailangan natin ng suporta, no, ng gobyerno din. At ng isa't isa, kailangan natin ng tulungan. Okay, thank you so much, Sir Abang Genesis. Okay. Sir Paul, maraming salamat. Thank you for joining us ngayon pong tanghaling ito. Ingat-ingat po kayo, sir. Sige po. Ang nagsisilbi pong technical officer ng grupong Commuters PH, si Ginoong Paul Eclavea, mga kabombo. Kaugnay pa rin po sa ating nagpapatuloy ngayon na tigil pasada o transport strike sa malaking bahagi po ng ating bansa.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.